Ay, magandang gabi mga bossing. Bigay tayo reaction dito kay Bato. Umiiyak, nakikiusap kay Bongbong. Oh, meron ito 82,000 mahigit na views. 7 hours ago. Oh. Pakinggan natin si Bato ha. Yan, yung tingin mo ka Lungkot-lungkot. Pero ibang basa ko rito, hindi nakikiusap to eh. Sir, sorry. Ano pong gusto niyo gawin ng Pangulo sa akin, sir, at this point in time? Sana, huwag niya akong ipadala sa dahil. Yun lang naman. Kahit sa court dito sa Pilipinas, pareho tayong Pilipino, Mr. President. Pareho tayong Pilipino. Kung pwede lang. Kung meron akong pananagutan ko dito sa ating local court. Huwag doon sa Banyaga. Huwag doon. Yun lang ang appeal ko sa kanya. Natatakot ba kayo, sir? Paano may pananagutan? Wala nga nagsasampa sa inyo ng kaso dito. Basta Duterte eh. Wala nagsasampa ng kaso eh. Di ba? Kaya nga doon kayo nasampa ng kaso eh. Dahil yung mga kaso rito, umpisa pa lang, dismiss na. Gaya na sinabi ni Mutabato. Doon sa Davao, punta ka sa pulis, wala. Maski saan ka pumunta doon, wala. Di ba? Si Mutabato nagsabi niyan. Tuloy mo ba to? Na baka bigla kayong dalhin, damputin. Tao lang naman tayo. Hindi naman tayo, kaya despite sa aking mga pinagdaanan, the more I am humanized sa lahat ng trials, lahat ng hardship na aking dinaanan, the more na humanize ako. So, sir, ano comment nyo doon sa mga EJK na kinokonek sa inyo? Allegedly kayo ang behind. Eto, magandang tanong sa kay Bato. At tignan nyo naman ang kanyang napakagandang sagot, mga friend. Kinukonek sa kanya. Kinukonek kasi sa EJK, di ba? Sa warrant po kasi may reasonable grounds daw to believe that you're involved in DBS and... That's their point. May point naman rin tayo. Ikaw ba, do you think may napatay akong tao sa IGK? Do you think meron ako inutusan na patayin mo yan? Yun ang pumunta ka na sa dahig. Paliwanag mo dun. Bibigay naman lahat sa kung para tinggin ang iyong mga paliwanag. Depensa mo doon. Ang problema mo ba to? Yung amo mo dahil yun nga live sa Senado, tinuro ka na yan si De La Rosa. Death squad din yan. Di ba? What? Sabi niya, may pinatay ako, may inutusan ba akong patayin? Ibig mo sabihin ba to? Yung mga nangamatay nung kapanahunan mo na ikaw ang PNP chief, nangatumba lang yon? Wala, pinagpapatay lang yun na walang inutos, walang nag-utos. Ikaw naman ba to? Ewan ko paniniwalaan to mga boss, This is all about politics. Politics ito. Yun na naman, isa na ng nila ang rason nila puro pinupolitika sila. This is all politics. Yan. Tangin na talaga mga to, klase, Trillanes na galit sa mga Duterte, yung mga makakaliwa, na galit sa Ayan na. Trillanes na galit sa mga ganito. Ang tinatanong, ikaw, nagtuturo ka na naman, Trillanes, makakaliwa, kung ano-ano naman sinasabi mo Paano ang maawa sa'yo si Excellency niyan? Tinitira mo na naman yung niya, yung kanyang administrasyon. Kasasabi mo lang nga kahapon, di ba? This is the worst administration. Sabi mo kahapon sa Senado, di ba? tira ni Duterte sa mga komunista at yung sakim na Martin Romualdez na gusto maging presidente ng Pilipinas, sila ang sakim. Sabi niya kay Romualdez na gusto maging presidente ng Pilipinas. Ano tawag mo kay Sara? Mabait. Na gustong magpresidente ng Pilipinas. Putang ina mga pre, Anong uring to? Talagang saan kumukuha to ng sinasabi nga ng Secretary Llamas? Saan kumukuha ng kapal ng mukha to mga
Mantakin mo, sakim na gusto maging presidente ng Pilipinas, si Duterte. Si si Romualdez. Yung amo mo, putangin wala pang filing of candidacy, nangangampanya na. Sino sakim dun? Ala to. Dinit itong lahat para pabagsakin ang mga Duterte. Senator Bato, Na. His Excellency, nakikiusap sa iyo to na wag mo raw siya ibigay sa dahig. Sa lahat na nakikiusap, eto, tinitira yung administrasyon mo, ginagawa niyo raw lahat para pabagsakin ang mga Duterte. Tangina sila pa ngayon ng kawawa, ano? Utangin na talaga, tibay ito. this is all about politics. Yeah. Kasi kung hindi ito politics, bakit hindi ako kasuhan dito sa local courts? Ha? Di ba? Sagutin mo yung tanong mo. Paano ka kakasuhan? Paano ka kakasuhan? Wala kang gustong magkaso sa inyo dito, basta Duterte takot. Wala, hindi makasampa sa... Umpisa pa lang, dismiss na Ngayon, pinatatawag ka, sinusupwena ka, di ba? Halos ayaw tanggapin yung supwena pinadala ng CIDG ba yun? Saka, Tapos banished from the Philippine soil. Yan ang gusto nila, kaya doon sila nag-file. Dito, kung gusto nyo. kaya dun sila nag-file kasi dito nga walang mapag-filean, bato. Ikaw naman. Ay, nako, mga friend. Accountability, filean mo ko dito. Ang kaso sa Pilipinas. Ano yung mga Philippine courts natin? At haharapin Pero mo. hindi siyang murder, walang pinail sa akin. Kasi alam nila wala akong pinatay na tao. At Yun nga ang amo mo Nakikiusap. Ewan ko nga ba, ba't wala nga nag-file ng kaso dito? Para sinasabi nito si Bato, inutil kayo mga sangay kayo ng batas dito sa Pilipinas. Si Duterte, yun din sabi niya, di ba? Katagal ko nang pumapatay ng tao, bakit wala pa nagpapile ng kaso sa akin dito? Inamin niya pa. Ano nga ba, meron to. wala akong inutusan na patayin ninyo yan. Alam nila yan. Wala kang inutusan patayin niya yan. Ibig mo sabihin, nangamatay lang yung libo-libo mga Pilipino nung panahon mo. Wala ka namang inimbestigahan halos. Wala. Yung mga taga-ICC na naniniwala sa kanilang mga fabrication. Sir, ICC. Nagpapabricate daw kayo. Paano nagpapabricate yung ICC? Doon nga nagsampa ng kaso itong mga biktima rito. Ng biktima ninyo, nitong amo mo. Things fabricated. So ano lang ang naging role mo, sir? Ha? Ano lang ang naging role mo? Ang role ko is para mag-live. Ano naging role mo? Ito sagot niya. Ang role ko ay ano? Ano ang role mo? The war on drugs. Ha? And it doesn't mean pag war on... Inamin niya. Ang role niya is to lead the war on drugs. Sa sarili niyang bunganga Tapos sasabihin mo, wala ka inutos. Ito. Paano nga? Ikaw ang nag-lead sa war on drugs. Yun ang role mo. Sabi mo. Tahan na to si Bato. Drugs ay patayin lahat ng tao. Ha? Wala ka namang ganong inutos, patayin lahat ng tao. Ang inutos ninyo nga, yung mga adik kanyo, patayin. Naku, Bato. Bari, nakapaglusartan na ako, Bato. Of course, kung buhay ng mga pulis ay nasa bingit ng kamatayan, ay dapat lipisan ang sarili nila. At Sino ba yung pumatay sa Bato? Di ba alam yun? Hindi mo ba sakop yun? Yung pumatay kay Abuera Mayor Espinosa? Nakakulong na. Inisyuhan pa ng search warrant sa kulungan. Pinagpapatay. Ibig mo sabihin, nanganib yung buhay ng mga nag-serve ng search warrant? wala akong pang-aabuso na hinahayaan. Kung meron man, Wala raw siya pang-aabusong hinahayaan. Buti na lang, kinontrol mo pa pala yan. Kung hindi, baka, sabi, 30,000 na namatay.
Baka kung hindi niya kung hindi niya pa kinontrol yung 30,000, baka umabot pa rin 100,000 na ngamatay. Wala raw sa pang-abusong hinahayaan eh, oh. Napakatino mo pala ba to? Eh, yun ang sabihin mo doon sa ICC. Ba't natatakot ka? Imbestigahan natin. Sir, pero yung may subpoena po kasi yung PNP, sir, may subpoena po kasi PNP, pupunta po Mamaya magpapasalamat ito kay Boying. kayo, I think May 14 po yun. Titingnan natin with the current situation, marami namang abogado natin na hindi ipadala. Titingnan natin. Sir, if ever maging O, tiyaya, kung pupunta raw siya doon sa sinusupuyan na siya nung ano eh. Titignan natin kung ano, marami naman akong abogado eh. Di, hindi rin siya pupunta doon sa, kaya patawag ng nitong si Remulla. local complaint yung naharapin niyo po yun. Yung sa CIDG, sir. Kasi it's a possible complaint daw. Sinasabi ko nga sa iyo, lahat ng basta sa local lang, harapin natin yan. You can just imagine kung inimbestigahan nila yung EJK ko noong panahon ng city director ko ng Davao, how many years ago na yun? Imbestigahan daw nila yung city director daw siya ng Davao. Yung EJK noong panahon na director pa lang siya sa Davao, how many years na yun? Yun daw ang iimbestigahan, inuungkat daw, sabi ni Bato. Eh, buhay yung mga nangamatay doon, ano ba? Hindi naman manok yung pinatay nyo doon eh, sa Davao eh. Oh, nung panahon na ikaw ang may hawak yung Motabato sa kay Las Cañas. Oh. Na yun. Grabe naman pagkakalkal yan kung kinakalkal nila kung yung mga nangyayari doon sa Davao. Yan ay kakalkalin. Yun nga ang ikinaso sa'yo, sakop nga ng kaso yung nangyari sa Davao eh. Oh. Eh anong gusto mo? Bali wala na lang yung mga pagpapatay niyo sa Davao. Oh. Wala mga pre. Dapat doon pa, kinasuhan na nila ako. Bakit ngayon? Hindi nga pwede kang kasuhan sa Davao nung city director ka dahil napakalakas ni Digong. Oh. Yung nga sheriff doon sa Davao, sinasapak lang ni Sara eh. May nangyari ba? Wala. Oh. Ganun katibay itong Duterte mga friend. Sobrang lakas. Mas lang magkakalkal ng mga ganun. Sir, what urged you to come back po, to go back to the Senate po? Yeah. May mga nagsasabi baka dahil sa impeachment, sa change in leadership? Hindi ko magsinungaling, kasama na yan lahat. Impeachment. Oh, kaya lang naman siya lumitaw dahil doon sa impeachment. Kailangan magkaroon ng 13 votes para mapa-out si Tito Soto. Kaya napakahalaga niya yung boto niya doon. Oh. Alam niyo mga friend, itong Senado na to, sa lahat ng pinaka na nakita kong Senado. Oh, grabe. Change of leadership, yung kini-question ninyo palagi yung Abay, yung Senado natin ngayon eh. Kung magpalit ng presidente, para na nagpapalit ng t-shirt eh. Oh, sabi naman ni Secretary Llamas, baka sandali lang din ito, magpapalit na naman ng leadership to eh. Oh. Loko, nahiya na ako talaga ako nahiya na ako dahil nga, wala ko yan sa vocabulary. Napakamahiyain mo pala ba to? Panak ng putang ina, oh. Kaya ka pala lumitaw eh, dahil lang para ka bumoto ng yes. Ngayon sabi mo, nahihiya ka. Oh. Yung ko na makinabang sa pera ng gobyerno o kanino mang pera na iniisahan ko na hindi ako Puta talaga, napakabuting tao ni Bato, mga boss. Napakabuting tao. Mario, hindi kaya kinikilabutan to. Sanay na sanay sila sa ganyan, ano? No? Tignan mo yung mukha, oh. Talagang kakahabagan mo talaga kung may naina na tawalesa mo. hindi ko binibigyan ng kaukulang serbisyo. Nahiya ako. Kaya lumabas na rin ako. Kahit na-question yun, alam naman yung rason bakit ako umiiwas na pumunta dito. Dahil nandiyan na nga. Nangyari na nga kahapon. So kung kayo ako, ano kayo? Sabihin na lang ninyo ako na nagsamantala, basta huwag lang yung sabihin na tanga. Tanga man ito sa Bato, alam na niya na
may warrant na huli siya. Tapos, yun. Ayaw pala niyang nagsasabihin ng tanga, no? Niyo po the past 6 months, did you get it yung sweldo po ninyo or hindi niyo tinanggap the past 6 months? The past 6 months, hindi ko natanggap ang sweldo ko. Yung aking secretary, kinukuha yung sweldo. Kinukuha doon. Yun naman pala mga nagrereklamo. Hindi raw niya natatanggap yung sweldo niya for the past 6 months na nagtatago siya. O, ha? Pero yung sekretarya niya kumukuha. Paano kumakuha ni wala ko dito? Kinukuha niya pero yung later months na, hindi na niya kinukuha dahil nahiya na. Nahiya na, hindi na kinukuha. Tapos, So intact pa rin sir yung money? intact ako nandiyan, naka-sobre pa daw. Isusuli niyo po sir? Naka-sobre pa. Ha? Yung return it po? Yung hindi nagasto. Kasi may nagastos man doon na yung ginamit sa mga relief operations para desisyonan na rin nila na pwede magamit ito dahil wala mang hindi man ginagamit ng bus natin. Sir, are you confident now that anytime no arrest will be made or apprehensive kayo na anytime na pwedeng tumambot na nga po sa inyo that despite na sa napag-usapan? Well, meron mang word coming from Atty. Matibag na respetuhin nila yung institusyon ng Senado after sa usapan na ni-speak hapon. At saka, knowing him, abogado yan eh. At saka, kasama ko yun dahil sa PDP. Sana sundin niya yung legal processes. Iabil ko naman lahat ng legal na Oh. MBI Director, Matibag. Sana raw sundin mo yung mga legal processes. Oh. Di, arestuhin mo na. bilis na available. They did the former president. Ano ang rason nila para hindi nila ito gawin kayo sa I am no special than the president. Sir, how will you respond po sa Saudina sa PNP? We will present ourselves doon sa kanila. Ikaw po, Pwede ako, pwede abogado ko. Sir, paano niyo po din ito with your family na alam natin mahirap yung situation? Paano yung setup po ninyo? Hirap talaga, but we have to deal with it. How are they? Kumusta po sila? Ay, malungkot at yun na. Natatakot din sila, sir, for you? Ako talaga. Ba naman mga tanong yan, putang ina, oh. Anong siyempre malungkot. Natatakot. Siyempre, ano ba naman? Wala maitanong to media. Takot din sila. So kahapon ba, na-surprise ka rin kung bakit may mga taga-NBI dito? O may umupo ka na dito? Wala, nagulat ako. Akala ko mga driver lang yung nakatambay dyan sa baba. Mga driver lang. Yung pala, inaris na pala nila ni SP Soto. So what really happened? There was really an attempt na kunin kayo kaspusasan? Ganun ba yun? No, ganun talaga. Sir, FBI kami. Hinawakan ako ganun. So, nagpupumiglas ako. Takbo. Habol sila. Yung sugat mo, saan na sustain yun, sir? Kita mo. Dapat sana, kung panahon mo yun, dapat babariling na ka na eh. Kasi, nagsabi na nga, NBI kami. Tumakbo ka pa eh. Buti nga, hindi ka binaril eh. Mabait talaga yung NBI, no? Como senador, no? Pero kung nung panahon ni Bato, aaresto yun, tatakbo eh, babariling ka. Patay ka, di ba? Siguro doon sa pagkadapa ko, natupod itong kamay ko, doon sa railing, sa sahig ba yun? Sa railing, nasa katumba ko. So may kosa silang dala talaga? Hindi ko nakita, pero... Pero nahawakan ka pala, sir? Nahawakan ako, kung nagpupuyuglas ako. Yes ka lang. Walang pinakita. Ha? Walang pinakitang something, kawalan. Wala. Basta hinarang lang ako. Ayaw ko pakyatin. Dahil magbubutuhan na dito eh. Magbubutuhan na sa change of leadership. Ayaw nila siguro makabuto ako. Kaya pinigilan ako sa baba. Sir, sabi ng ICC, since November, may warrant ka na talaga. So, Aware ka? may natanggap ka ng info nung kaya hindi ka lang. Sabi ng ICC, 6 November, may warrant ka na. Sabi. Yung sagot ni Bato, papasalamat siya kay Boying. Pinagbabasihan ko lang yung mga pronouncement na Malacanang na meron daw yung sabi ni DOJ
DG Secretary, now Ombudsman Muing Remulla, na meron daw warrant. So, salamat ako sa iyo, sir. Salamat at Just got your iPhone. Ito, si Attorney Cayosa, dating presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Kung may valid warrant of arrest ang isang korte, kagaya ng ICC, at ang penalty dun sa kinakasangkutan niyang krimen is more than 6 years imprisonment, pwede siyang hulihin kahit nasa loob siya ng Senado. Sapagkat hindi ho naman immune from suit ang mga senador. Only the Ayun. Pwedeng hulihin maski nasa loob ng Senado. His Excellency, ikaw ang Chief of all Armed Forces of the Philippines, di ba? Hindi mo ba pwede iutos to? Hulihin mo yan. Binababoy lang nito mga to administrasyon mo. Tayo mo sabi nitong si Balo Camon, the worst administration. Ang pinaka-the good administration sa kanya, yung administrasyon ni Digong. President is immune from certified in office. Ang nakalagay lang ko sa revised penal code at saka sa constitution, which are in synchrony, if the penalty imposable is not more than 6 years, then while the Senate is in session at nandun yung senador, he cannot be arrested inside the premises. So kung lalabas siya, pwede siyang arrestuin. But Pero inside- penalty is more than 6 years. Kagaya ng crimes against humanity, mabigat o na krimen yan, yung paratang mo sa kanya, murder at saka mass murder nga at saka yung crimes against humanity. Ang penalty dyan is more than 6 years, both in international law and in our local law. Meron ho kasi tayong batas more than 10 years ago, pinasa ng Kongreso natin, penalizing crimes against humanity. Basta yun lang mga friend. Nakakayaw talaga to. Kung senador ka, hindi ka ma-issue ng warrant o hindi parang puproteksyonan ka ng Senado para, nako, hindi, wala na ho yan. Tao, yung sa labas naman, yung mga tao ni Duterte, tsaka nila Bato, nandun, nanggugulo, pwede ba yan? Ito sa Kingdom nga, lahat na nang inabot na ni General Torre, binomba siya ng mababahong tubig, kung ano na, naaresto si Kibulog Eto, nandyan na. Si Kibulog pa, ginamitan pa siya nung yung parang detector sa lupa, ma-detect yung kung may humihinga doon sa ilalim. Sabi pa ni Bato nun baka pala yung na ninyo, dahil tila ganun nasa ilalim ng lupa nga si Kibulog, di ba? Kung di pa nagbigay ng ultimatum si General Torre na, pag di ka lumitaw dyan, babaliktad ko yung Kingdom na yan, 4,000 yung pulis na dala-dala ni General Torre. Siyempre, lumitaw ka na, utang na ka. Baka mamaya kung ano pa mahalita dyan sa loob ng ating kampo. Di ba? Kaya litaw si Kibulog, ganun. Eto, di kaya pwede sabihan to, mga friend, no? Mga nagbibigay ng proteksyon dito kay Bato sa loob ng Senado. Binibigyan ko ng 24 oras si Bato para lumabas dito. Kung hindi, mapipilitan kaming arestuin siya dyan sa loob ng Senado. May dala kaming valid warrant of arrest. Pwede yan. Sinasabi na nga nila Igon Cayosa, sinasabi na nila Dean Santa Maria na pwedeng arestuin yan. Kasi hindi naman yan Senado, yan lugar ng mga mambabatas. Hindi taguan ng mga nagtatago sa batas. Ano ba? Sabi nga ni Igon Cayosa pwede pang kasuhan yung mga senador na yan na humahad lang dyan sa pagkakaaresto ni Bato.
pwedeng makulong at pwedeng sabi ni Igon kayo sa kanina, pwede kayong makulong at perpetual disqualification to run public office. Dahil yun nga, cuddling criminal na eh. Obstruction of justice na kayo eh. Eh, alam niyo yan dapat bilang mga mambabatas. Yan na si Kimo, iba hindi alam ni Kimo yan. No, pero yung mga abogado dyan sa Senado na magagaling, alam niyo yan dapat. At lalong dapat alam mo yan, bato. Dahil ikaw ay PMP chief, director ka pa pala sa Davao. Ano pa ang inaano mo? Maganda naman yung buhay, bato ka na para may kasama si Digong doon. Maganda naman ang buhay doon. Kita mo nga si Digong, tumataba pang araw eh. Sabi ng mga anak niya, mahiya ka naman, maski kay Digong lang. Gusto mo siya na dadampot. Ikaw hindi pwedeng damputin dito? Ganun ba yun? Si Digong dinampot ng... Dapat talaga si General Torre talaga DILG. Kung si General Torre lang to, baka kahapon pa nadampot to. Isa lang ang sasabihin ni General Torre to. Binibigyan kita ng 24 oras ba to para lumabas dyan sa Senado. Dahil tukoy na eh, nanandyan siya eh. Nagsisimula na ang oras mo ngayong araw na to. Kung hindi, mapipilitan kaming pasukin yan loob ng Senado. Hindi naman sa mga senador ng Senado. Inyo ba yan? Sa Pilipinas yan, kaya Senate of the Philippines, tapos gagawin yung taguan ng wanted. Ito, pakinggan niyo si Atty. Igon Cayosa. Po na itatanong natin sa ating bisita ngayon. Nasa Zoom na si Attorney Domingo Igon Cayosa, isang eksperto sa constitutional law at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Attorney Igon, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Alvin. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Eksperto ng international law, presidente pa ng Integrated Bar of the Philippines. Dapat ito mga Kimo, para naintindihan mo yung sinasabi mo sa Senado. Sa inyong palagay, Attorney, gaano katagal pwedeng protektahan ng Senado ang kanilang kabarong si Senator Bato laban sa warrant of arrest na inisyu sa kanya ng ICC? Well, temporary lang yan para siguro maiwasan ang gulo, pero sa totoo lang sa batas, wala silang poder at karapatan na i-shield si Senator Bato from arrest sapagkat yung warrant of arrest, ang sinasaklaw ko nito, crimes against humanity. At ang penalty sa crimes against humanity, more than 6 years. Kaya hindi ho mag-a-apply yung temporary immunity from arrest while Congress is in session. Bakit po ang dating sa akin, ewan ko kung ang dating sa inyo, ganun din, parang ang dating sa akin ng sinasabi ng Senado, yung bagong liderato ay, hindi pwede na ang warrant ay galing sa isang international court. Kung domestic court yan, kung local court yan, wala tayong problema. Kasi nangyari na yan kina dating Senador Trillanes at De Lima, na sumuko naman after a few hours or after a few days. May diferensya po ba ang warrant na inisyu ng isang international court sa warrant naman na inisyu ng isang local court? Well, wala ko naman in this particular case sapagkat meron tayong sariling local law, yung law against crime against humanity, na kung saan kinikilala ng ating batas yung kapangyarihan ng International Tribunal na mag-issue ng warrant of arrest, at kung merong ang warrant of arrest for crimes against humanity, merong obligasyon o kaya option ng ating gobyerno na isurrender yung subject ng warrant of arrest na yan. Yun nga ho yung nangyayari dito. So, hindi lamang ho ito Sa totoo mga friend, ito nangyayari ho ito. Kitang-kita ho ito ng buong mundo. Kahiya-hiya na po itong administrasyon na to. Masyado malambot. Ang daming wanted, hindi mahuli. Simulan mo na kay Bantag. Saldico, Atong Ang, puro wala eh. Pero may intelligence pan. Yun kay Atong Ang na lang. Lumitaw na. Aba, nakapagtago pa. Dapat nung lumitaw yun,
na nagpapa-interview na kung saan si Atong Ang, dapat may nakabuntot na agad dun yan. Kung saan man pumupunta yan. Biglang saka sila naghahanap. Hahanapin din si Atong Ang sa lalalaking ng mga mansyon na yun, lalalaking lupain na yun. Para lang sila field trip. Yung mga naghahanap. Wala. National treaty, kundi nasa local law natin ito. Yung resolusyon ng Kongreso, ng Senado, yung opinion ng liderato nito o sino man sa kanila, hindi ko naman pwedeng palitan yung provision ng batas. Oo, so ibig sabihin, hindi dapat issue yun, Attorney Egon. Kasi yung iba yun ang ini-issue na sabi nila, kung domestic court lang yan, wala tayong problema kasi batas na, korte natin eh. Pero hindi naman natin korte yan, korte ng ibang bansa yan. Bakit natin pagbibigyan? Kasi nasa batas natin yan, yung Section 17 ng RA 9851, batas ho ng Pilipinas yan, malinaw. At ang gumawa dyan, Kongreso din. Siguro nga yung ibang senador ngayon, nasa Kongreso na nung ginawa ang batas na ito, 2009 ata ito eh. So, yung mga veterano mababatas, sila mismo gumawa nito. At kinikilala nga yung jurisdiction, yung kapangyarihan ng International Court, tribunal, ang tawag dun sa batas na yan, na mag-issue ng warrant of arrest. At kung sakasakaling meron ng warrant of arrest in a pending case before an international tribunal, ang linaw naman na option ng gobyerno na isurrender yung subject ng warrant of arrest. So hindi na kailangan kumuha ng imprimatur o ng approval ng isang local judge. Hindi kailangan yun. The current warrant of the ICC stands. Opo, wala ko dun sa taas. Kung basahin natin yung kabuuan nito at yung Section 17, wala akong sinasabi dun na kinakailangan punta ka ulit sa local court. Opo. Kasi yun ang pinapalitaw ng iba na kailangan merong local judge na mag-authenticate o magsasabi na hindi pwede yan, i-implement natin. Hindi po ganun. Opo, iba ho kasi yung extradition. Itong sitwasyon ni Senator Boto, hindi ho ito extradition. It is under the provisions of an international treaty at kahit kumalas ng Republika ng Pilipinas yan noong panahon ng dating Pangulong Duterte, ay meron tayong, in the treaty itself, meron tayong residual obligation to cooperate with the ICC for cases na nasimulan na bago tayo kumalas. Yun nga ho yung sitwasyon ngayon. Pangalawa, yung local law natin ay sinasabing pwedeng isurrender. Opo. So, yung ibahin ho natin ito para hindi malito ang taong bayan, iba ho ito sa extradition. Opo. So, ngayon, isinailalim po siya sa tinatawag nila protective custody. Ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin, protektado siya ng Senado at hanggang kailan iiral yung protective custody niyo, Attorney Egon? Well, yan ho yung resolution nila, di ba? But that's only a sense of the Senate, yung sentimiento nila. Pero yung protective custody, it cannot become a shield from accountability. So siguro yan, pagbibigyan lang temporarily para lang maiwasan ang gulo. But eventually, kung talagang seryoso ang ating gobyerno, executive branch, obligation nila at tungkulin nilang ipatupad yung warrant of arrest. At dahil nga ito, hindi... Hanggang kailan kaya nila yan? General Torre, turuan mo itong paano mo implement yung warrant of arrest? Beyond dun sa threshold na 6 years or below na penalty, pwede nilang execute ito sa ayaw at gusto ng mga senador. Opo. As a matter of fact, kung ipagpatuloy ng mga senador to frustrate, impede, or hinder yung service of the warrant of arrest, maaari ho silang makasuhan under PD 1829, yung obstruction of justice. At ang penalty nito, maliban ho dun sa pagkakulong, your perpetual disqualification from public office. I don't think the senators would also want to do that. So ito, very temporary lang kasi that's the whole essence of rule of law. Hindi naman pwedeng dalawang klase ang batas. Ordinaryong tao, pwede kang aresto yun, pag senador, hindi na. Dapat sa ilalim lahat ng batas at hindi ko naman pwedeng amyendahan ng anumang opinyon, resolusyon o diskurso ng sinumang senador o ng Senado as a whole yung nakasaad na malinaw na provision ng mga batas at ng ating konstitusyon. And when you say the executive, Attorney Egon, ang dapat na magre-represent ng executive doon sa usaping ito ay sino? DOJ o DILG?
Well, it can be any law enforcement agency. Nandyan ang NBI, nandyan yung PNP. As a matter of fact, siguro cooler heads prevail lang. Pinagbigyan lang ito, temporary lang ito. So, sana hindi ma-confuse ang ating taong bayan. Kasi ang sama ho tignan, yung bang may warrant of arrest pero hindi papatubad dahil senador yung tao. Kailangan may malinaw na batayan sa batas. At yung resolusyon ng Senado, hindi ho yun batas. At mas importante ho dito, yung accountability. Ginagalang natin ang tradisyon ng Senado, but even tradition, yung sinasabi ng tradisyon, hindi naman consistent yan eh. There have been cases na may warrant of arrest, talagang na-arresto yung senador. So hindi rin ho tama yung selective citation nila ng mga long-standing tradition na yan. Pangalawa, tradition, it's like a resolution, does not make law. Tama. Pati yung contempt, nagulat din ako kahapon, may salitang contempt na inilabas laban dun sa mga NBI agents. Sabi ko, parang wala namang hearing. Di ba usually, naririnig natin yung contempt pag may hearing, hindi ho ba? Yung Senado ba may puder? Tangina, pati yung mga NBI agent na ama-aresto, kalahin mo kinontempt. Anong klase? Na ganun? Na ipakontempt yung mga NBI agents? Well, yung contempt ho naman, meron silang poder. Kagaya ng Kamara at marami pang ibang bodies or agencies of government, mga korte. Pero hindi ho naman yan automatic na pag gusto mo yun na yun. Dapat may due process din at may factual and legal basis. Ngayon, yung mga NBI agents na nagpatupad ng warrant of arrest, ginagawa lang ho nilang kanilang trabaho under law. So hindi ho naman sila pwedeng parusahan dahil ginagawa nila ang trabaho at dahil senador yung subject ng warrant of arrest. That's a no-no in the rule of law. Diba? No one is above the law. Naintindihan natin na medyo nagulo ang kanilang sesyon, nagkaroon ng commotion. So, ganun yung mga friend. Bali si Bato, hanggang kailan mananatili sa Senado, pero yun nga, dapat konting pangil. Puta na, pinagmumura pa yung mga pulis dun sa labas ng mga rallyista ni Duterte. Di ba? Mag-collab na ho tayo, mga friend. Kalat ni Baya, shout out. Michelle, Edwin, Mike, shout out, my friend. Good evening, Kasani. God bless your family. God bless Kalat niya. Susan de la Cruz, shout out. Galing talaga ni Sentry. Napatakbo si Bato. Maaring dapa ngayon. Maaring di pa ngayon. Pero future president talaga si Sentry. Sana nga. Tataka lang ako dito kay Excellency. Ba't ayaw pang i-appoint yan eh? Mary Lebron, shout out. Shirley J. Sir, shout out. Tawa-tawa. Kala ko ba atapang-atao si Bato? Make my day, Trillanes, kahit ikaw pa magposa sa akin. Ayan. Nagkamali ka ba to? Si Senator Sentry pa ang hinamon mo. Ayan, tuloy. Tago ka pa sa palda ng Niligarda at Caldero. Nga, parang tanga si Bato eh. No? Si Brother Dubico, blessed morning, Karox at all warriors. Patay. Ang bata ka. Si Caldero, batang didishit din yan. Bakit kaya biglang pinatulan si Soto? Parang may something. Pinalitan, oo. May something talaga. Sila ngayon hari ngayon. Parang hari-hari sila sa Senado. Sierra Jaser. Nakakahalata talaga si Cedric E. John Vic. Ang bagal. Grabe, puro forma lang. Hay, nako, PBBM. Ano na? Nga Marilo Pabianak, shout out. 257 po tayo, ang latest po. Grabe, nakaka-high blood po mga senador. Sobrang nakakalungkot. Bakit nangyayari ang mga ito sa ating bansa? Totoo yan. Minsan kinakausap ko si Lord. Lord, ano pong kasalanan ng mga... Dami kasing tanga no? Shelley Jaser, ikaw ang pangarap naming maging presidente ng Pilipinas, Sentry. Wala tayong aasahan sa 13 na yan. Karox, in God. Si God na bahala. Totoo.
Si Pista Bunao. Good evening po kuya sa mga ka-warriors. Hala, magandang pelikula. Ito ang pamagat, bato, nagtago sa saya ng Senado. Oh, okay yan ha. Okay ang pamagat mo, Chipista. Chipista ulit. Kuya, pwede po pala ibalik si General Torres, sabi ng vlogcaster. PBBM, tanggalin mo si SEC ng DILG, ipalit mo si Abalos. Wala ba kayong naamoy sa mga kabinete mo? Baka po naman amoy na naman sasabihin ni Kuya Rox. Halay. Jane Labayna, shout out. Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Sir Rox, I didn't come easy. It didn't come easy for Senator Trillanes to get bato. Pero mahuhuli rin siya. Kasi parang lumping niya ang sarili sa Senado. It's just a matter of time. Si Lord ang gagawa ng paraan. Magtiwala tayo sa Diyos. Totoo yan. Perde San Juan. Good evening po, Karox. Panahon na upang magising ang mamayang Pilipino tulad ng nagaganap sa Senado. Hindi na katanggap-tanggap ito. God bless po. Totoo yan, Perde San Juan. Jane Labay na ulit. Sir Rox, sentry talaga ang nag-step up para mahuli ang mga kawatan ng bayan. Talagang nag-effort si Sentry. Magkaroon tayo ng bansang matiwasay. Kaya siya talaga ang maharapat na maging susunod na presidente sakaling si Atty. Lenny di pwede. Totoo yan, Sentry. Si Atty. Lenny mainhin pero hindi mahinang leader. She works with no fanfare or camera. Si Sentry naman, action star kumbaga. Matapang at walang korupsyon sa resume niya. Let push Sentry for president. Malay natin, kaya hindi siya naging mayor ng Caloocan dahil God has a better plan for him. Totoo na maging presidente ng Pinas. Anong malay natin? God please help our country. Yung talaga, Jane. David Alvin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Ang gulgulo po talaga ng bansa natin. Ngayon daig pa ang pinagbulbuhol na bulbul. Wala na po tayong aasahan sa Senado ngayon si Cayetano na Senate President. Sigurado acquitted na sa impeachment si Sayad. Sinabi mo pa. Pwede ngang ipusta yan. Jane Labay na ulit. Sir Rox, ang daming nang babaske Boeing, Rimulya. Dahil wala naman daw talagang arrest warrant from ICC. All this times tama si Boeing dahil ang date pala ng arrest warrant November 6 pa pala, vindicated si Boeing. Kaya nga, di ba, Jane, nagpasalamat naman si Bato dahil tinimbrihan nga siya ni Boeing. Rosie, shout out. Jane Labay na. Sabi ni Bato, wala silang respeto sa institusyon Senado. Wow, kayo nga ang mga DDS senador, ang unang-unang walang respeto sa inyong institusyon. Kayo ang unang-unang lumalapastangan, the nerve. Si Sentry may dalang valid documents para arestuin ka. Wala kayong mga senador immunity para sa hindi maaresto. Gumawa ka ng labag sa batas, dapat ka lang arestuhin. Di ba ikaw mismo nagsabi, si Sentry pang magpoposa sa'yo? Yun nga, parang tayo si Bato. David Alvin Mendoza ulit. Wala na po, Karox. Tulog pa rin sa pasita si Bonget. Malamang sa alamang matanggal sa pwesto si BBM o kaya matuloy na yung banta sa kanya ni Sayad. Sabihin ko na po, Karox, puro pulpol ang advisor na nakapaligid kay BBM o di kaya mga kabig din ni Sayad ang mga yan na naghihintay din lang ng makapwesto si Sayad. Malabo mata nito, may napapang amoy. Federico Mandak, shout out, Karox. Anong meron kay Sara Duterte at habang nagliliwaliw siya sa ibang bansa, dito sa atin ay nagkakagulo ang Senado para protektahan siya. Maliwanag na yung ginawa nila Cayetano ay para sa kanya. Kaya kahit delikado ay lumabas sa lungga si Bato para sa kanyang pagboto. Pero ito ang napakalaking pagkakamali niya. Kung nakalusot sa NBA kanina, hindi siya makakalabas dyan.
At baka pag nakialam na naman ang Supreme Court sa impeachment at kay Bato, hindi na natin alam ang mangyayari kung maganda ba o hindi. Totoo yan, Federico Mandak. Ted, shout out Ted ha. Impeach na si Sara pero sa Senado ligtas siya. Baboy na naman ang Pilipinas dahil DDS Senator ang may hawak ng Senado. Baboy na naman ang blue ribbon dahil si Marcoleta na naman uupo. Hindi na blue ribbon yan, yellow ribbon na, kulay tae. Ted ulit oh. Yan ang nangyari sa kakapresko ni John Vic. Nakapasok ang kriminal sa Senado. Walang binatbat, walang kayang mang-aresto. Preskon, pamor, forma pa. Gagat. Si Tia Deli na naman yan, no? Librado Ludovico, ibang klase sentry talaga, matapang. Go, 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 sentry. Korek ka, Karox. Malinaw pa sa sikat ng araw na lusot si Sayad sa Senado. Walang kwenta, mga politiko na hindi sa bansa nga. PI kayo po eh. Lord, ikaw lang po ang bagkasa ng bansang Pilipinas. Mo, sabi siya eh. Tedo, kung ayaw ni BBM balikan siya ni Sara pag naging presidente ito, magdeklara kaya ng martial law para pigilan ang masamang tangka sa kanilang pamilya. Yun nga eh. 1 buwan lang naman eh. Pag naubos mo na yung mga hayop na yan, di balik sa normal. Pero kailangan mo talaga ng martial law. Ted ulit oh. Si Bato pa ang galit at nagreklamo ng tangkain siyang huli ng NBI. NBI pa ang iimbestigahan ngayon. Pinakontempt ka sa kinontempt. Tangina. Ted ulit oh. Taong bayan lamang ang pag-asa o ang martial law, palagay ko. Tama ka, Ted. Diced, shout out. Correct, sabi ni Diced. Oh. Pilimon Gonzales, shout out. Dapat kasuhan na sila Jinggoy, Joel at Cheese. Mahuhuli pa si Bato. Bawas na sila. Ted ulit oh. Hindi na kaya lalabas si Bato sa Senado para di siya maaresto o dyan na siya malilibing ng buhay. BBM, hilahin nyo palabas si Bato mula sa loob ng Senado. Huwag mong hayaan na pagtawanan ka ng baliw ni si Sara Piatos dahil mahina ka. Oh, yun nga. Ramon Valencia, shout out ha. Bossing, si General Stone atapang tao pero abilis atakbo. Ito. Tangina, kalahin mo nakatakbo ng ganun yung gago. No? Ramon Valencia, bossing, yung mga bumoto ng 10K Kawatano, lahat yan, mga may anomalya. Sana hindi mabaliwala ang paghihirap ni Senador Trillanes at maparusahan ang mga kupal na yan ng mga senador. Hindi uusad at uunlad ang bansang Pilipinas hanggat nandyan pa ang mga kawatan sa kaban ng bayan. Totoo yan. Ramon Valencia ulit. Kumusta na sa lahat, Karo, sa Rocky Warriors at sa pamilya mo? Okay lang kami, Ramon. Ikaw ba? Retiring soon, shout out ha. Boss, ako sinisisi ko si BBM, masyadong tahimik. Dapat di niya pinapoporma ang mga pro-Duterte, lalo na si Lustay. Yan 13 hudas na senador, mga nakangiti ngayon. Ang tanong, kanino ang huling halakhak? Oras na palitan ang mga Rimulya na puro salita. Hahanga ako kay BBM. Kung papalitan nga niya ang mga Rimulya. Ewan ko ba? Kung ano pinakain sa kanya niya. Mantakin mo si Bantag. Tangina. Puro malapit na lang siya sabi. Serapin Divina, shout out. Bayad ang NBI siguro. Atay na dyan. 3JCO po. Hello Sir Rox. Nagtagumpay nga ang Senado sa kanilang kuweta. Kapalit na naman nun si Bato. It's just a matter of time at tiyak na maaresto na yan kasi di tatagal ang parang stand-off dyan sa Senado. Di naman pwedeng samahan nila si Cayetano at si Bato 24 hours, 24/7. Sabi nga natin, walang matimtiang berhen sa batyagang manalangin. Konting diskarte pa ng NBI at tiyak arestado na yan. Pag nag-resist si Bato, dagdag kaso yan, resisting arrest. Pag nag-resist, barilin nyo
Yun ang batas ni Bato, di ba? Oh. Pag ayaw mo gano'n, di nanlalaban di barilin. Noriel, Kaptan, shout out. Wala pa nga Tatanong niya kung nahuli ba to. Wala pa. 3G show ulit to. Si Rox, kailan na si Respicio? Ayaw kong tawaging attorney. Kasi di naman karapat dapat. Nagagalaiting nagtanong kung sino daw ang handang ibigay ang buhay para kay Sarah. Siya daw handa siyang ibigay ang buhay niya para kay Sarah. Eto si Bato, he displayed na talagang ibibigay niya ang kanyang buhay para kay Sarah. Lumabas siya sa lungga para kay Sarah upang harangin ang article of impeachment. Now, nalagay na siya sa peligro sa ICC. Tiyak na takot na si Bato na madala sa dahig dahil di naman niya masisilayan ang kanyang lupaing sinilangan. Mga apo niya, makikita pa rin naman niya pag dinalaw siya sa dahig. O, diba? Totoo. Ramon Valencia. Belated Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay at sa mga gumaganap na nanay. 3J Show ulit. Si Rox, itong mga nag-i-interview kay Sentry, parang mga ewan din. Pakinggan mo kung paano sila magtanong at kung anong klaseng tanong nila kay Sentry. Itong mga media na ito, maka-scoop lang. Wala sa hulog kung magtanong. Totoo yan. 3J Show ulit to. Ay, Ramon Valencia pala. Bossing, dapat yung NBI ay may mga bodyguard na malalakas. Yung tipong pwede sa wrestling para pag nasabak sila sa malaki ng katawan, gaya ni General Stone, nagkatulakan pa yata ang NBI ay magaling sa mga paperworks. Mga abogado sila para hindi naman sila para makipagbalyahan. Friend Shervin Sapeda, shout out. July 7 Alcantara, Christiansen, Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga friend Galit si Friend Shervin Grabing kakapal na mukha si Rox. Talagang walang yaan po ang labanan. Sabi ko, matira talaga matibay. Pinagplanuhan talaga ng mga inutil ang pagpapatalsik kay Soto. Itinaon talaga na ililipat na sa Senado ang impeachment. Si Rox, pag tumunga nga lang po ang taong bayan sa mga kawalang yaan na ginagawa ng mga halimaw na yan, si Rox, bakit po magbubutuhan pa sa 2028? Magsasayang lang po ng panahon at kutakot na kwarta. Ano pa po ba ang iniintay natin? Iupo na agad bilang pinakamahusay na presidente niya si Topak Sayad at nang pong mga halimaw na sinatong na may kaso, mapardo na po agad. Sa itinatakbo po ng supresang handog ng mga ulupong na sinatong, ano pa po ang di po nila kayang gawin? Di ba, Sir Roxin nga? Na manipula, na pagplanuhan, nagmukha po tanga ang dating nakaupo na inagawan po ng pwesto ng mga hayop na pinakahayop sa labat ng lupa. May tulog tiyadeli. Patapangan lang po talaga ng apog, po, Sir Rox? Wala talaga silang kahihiyan. Kahit man lang sa talampakan, ipinamumukha po nilang lahat sa atin, Sir Rox, na sila po ang may hawak ng batas dahil nasa kanila po ang bola ngayon. Pero magkakaalaman po sa magaganap pong laban po ba o bawi ang hinayupak na impeachment ng halimaw sa banga. Mga John Lloyd po namin sa Cavite. Para po tayong nasampal ng mag-asawang sampal. Isipin mo. Mas makapangyarihan pa talaga si Caldero kaysa sa mga DILG at ombudsman. Pati mga NBI naging tiklopers kay Caldero. Puro mga naging lampasot at mga walang binatbat. Manong ang ako tantanan nyo at baka di ko kayo makapagtimpi, mapitik ko lang kayong lahat sa tenga, mga buwisit, mga leche, kinam.
Taong bayan, gising na po tayo. Wala po tayong maasahang tibay sa mga kalampasot at mga sundalong kanin. Huwag po nating hayaan magtagumpay ang mga pinutukan po ng lintik ng mga halimaw. Paano? Eddie Luna, shout out. Hi Karox, magandang araw sa iyo dyan. Wala na Karox. Wala nang pag-asa pa ma-impeach ang anak ng halimaw. Kita mo Karox, nagkampi-kampihan ng mga demonyo sa Senado. Yan ang resulta ng mga tanga na butante gaya ni Marcolecta, Marcos, Bongo, Bato. Wala na ang mga hayop na yan dahil sa maraming tanga na botante. Yan ang napala nyo. Salamat Karox. Yun nga eh. Eddie Luna ulit oh. Uy, mag-isang oras na pala tayo mga friend. Karox, palay mo pwedeng kasuhan ng mga senador na nagtatago sa taong hinahabol ng batas dahil sa kasalanan niyang dapat ipaliwanag. Hindi ba dapat sa kanila kasuhan ng obstruction of justice? Yun na, iba lamang yun. Lalo na yung walang kakwenta-kwenta senador na si Alan Peter Cayetano. Tanginang yan, akala mo matalino na tao pero senador nakakampi ng kasamaan. Walang kwentang senador. Ang peste na yan. Salamat sa iyo, Karox. Wala talagang kakwenta-kwenta. Ang puta niya. Eddie Luna ulit oh. Kaya nila pilit na pinalitan si Tito Soto bilang presidente kasi meron silang masamang plano para hindi tuluyang ma-impeach ang anak ng halimaw. Yan ang totoo. Kaya huwag na tayong umasa na magiging patas ang ipinaglalaban ng maraming Pilipino. Wala nang pag-asa kasi ang mga magkakasabwat na demonyo sa Senado. Kawawa naman ang matitino na senador nating nadadamay sa mga ginagawa ng mga bastos, tanga at traidor na ibang senador. Sa buong mundo, ang pinakawalang kwenta na bansa ay Pilipinas. Yan ang sinasabi ng ibang banyaga dito. Saka mga walang kwenta ng mambabatas ay nasa Pilipinas. God bless sa iyo, Karox, at maraming salamat sa iyo. Thank you din, Maeli Lula. Oy, mission accomplished mga boss ha. Shout out Dolor Garcia. Meron pa pong pahabol si Tito Soto, si Eddie Luna. Sa mga binanggit mo na senador, na traidor, tinatanong mo kung may aasahan pa ang maimbis si Sara. Nananakaw sagot ko na sa Karox. Wala na dahil ang mga traidor na senador na mga kakampi ng mga demonyo, panawagan ko sa Karox. Sa mga tangang butante, yan na lang ang bunga ng katanghan nyo. Mga ibinoto, buti na nga sa inyo. Sana magtanda na kayo. Salamat ulit. Walang pag-asa na tatanda. Mission accomplished mga friend. Hanggang bukas po muli. Good night. God bless. Kawawang Pinas.